Noong November 12, 1912, isang search party ang may nakitang maliit na tuldok sa gitna ng puting kawalan ng Antarctica. Isang tolda. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng isang eksenang hindi na mabubura sa kanilang isipan. Tatlong bangkay ng mga Briton na tila ginawang estatwa ng yelo. Sila ay nagyelo habang natutulog. Sa tabi ng bangkay ng kanilang pinuno, si Captain Robert Falcon Scott, ay may isang maliit na notebook at mga sulat. Ang kanyang mga huling salita bago siya lamunin ng kadiliman. Ito ang kwento ng Terra Nova Expedition. Isang karera patungo sa dulo ng daigdig na nagtapos sa isang mabagal, masakit at nakakanganig na kamatayan. At ang huling mensaheng iniwan ng isang taong alam niyang wala nang makakarinig sa kanya, kundi ang yelo. January 1912, pagkatapos ng ilang buwang paglalakad sa pinakamalamig na lugar sa mundo, narating ni Captain Scott at ang kanyang 4 na kasamahan ng South Pole. Ang layunin nila? Ang maging unang tao na makatapak dito para sa karangalan ng Britanya. Ngunit, pagdating nila, may nakatayo ng bandila. Ang bandila ng Norway. Naunahan sila ng explorer na si Roald Amundsen ng 5 linggo. Dito, nadurog ang kanilang pag-asa. Isinulat ni Scott sa kanyang diary ang mga katagang ito. Great God, this is an awful place and terrible enough for us to have labored to it without the reward of priority. Ngunit, ang totoong bangungot ay nagsisimula pa lamang. Kailangan nila maglakad pabalik ng mahigit 800 milya at ang Antarctica ay walang awa sa mga talunan. Sa kanilang pagbabalik, unti-unting binuwag ng kalikasan ng kanilang pagkatao. Unang bumigay ang isip at katawan ni Edgar Evans. Matapos ang sunod-sunod na bagsak sa yelo at matinding frostbite, namatay siya noong February. Naiwan ng 4. Kasunod na dumanas ng imperno si Captain Lawrence Oates. Ang kanyang mga paa ay nangingitim na sa gangrene dahil sa tindi ng lamig. Bawat takbang ay parang pag-apak sa mga pako. Noong March 16, sa gitna ng isang bagsik na blizzard, alam ni Oates na pabigat na lamang siya. Tumayo si Oates, marap sa kanyang mga kasamahan at binigkas ang isa sa pinakatanyag at pinakamalungkot na huling salita sa kasaysayan. I'm just going outside, and maybe sometime. Lumabas si Oates sa tolda ng walang suot na sapatos, direkta sa nagagalit na bagyo ng yelo na may temperaturang -40 degrees. Nagpakamatay siya upang bigyan ng pagkakataong mabuhay ang kanyang mga kaibigan. Hindi na muling nakita ang kanyang katawan. Tatlo na lamang ang natira. Si Captain Scott, si Dr. Edward Wilson at si Henry Powers. Pagod, gutom at unti-unting kinakain ng lamig. Noong March 20, nagtayo sila ng tolda. 11 milya na lang ang layo nila sa Wonton Depot kung saan may naghihintay na pagkain at langis para mabuhay sila. Ngunit, biglang humagupit ng isang dambuhalang blizzard na hindi natapos sa loob ng 9 na araw. Natrap sila sa loob ng maliit na tela at wala silang kahit anong panggatong at ubos na rin ang kanilang mga pagkain. Sa mga huling araw na iyon, habang nararamdaman ni Scott na dahan-dahang paghinto ng daloy ng kanyang dugo, kinuha niya ang kanyang lapis. Alam niyang ito na ang katapusan. Sumulat siya ng mga liham. Ang pinakatanyag ay ang sulat para sa kanyang asawa na sinimulan niya sa pinakamasakit na salita. To my widow, dearest darling, we are in a very tight corner and have doubts of pulling through. We shall stick it out to the end.
but we are getting weaker. Of course, and in the end, cannot be far. It seems a pity, but do not think I can write more. Hindi lang sa kanyang asawa sumulat si Scott. Sumulat siya sa publiko. Sa kanyang muling message to the public, humingi siya ng pabor sa buong mundo na wag pabayaan ng kanilang mga pamilya. Sinulat niya, "Had we lived, I should have had a tale to tell of the hardihood, endurance, and courage of my companions which would have stirred the heart of every Englishman. These rough notes and our dead bodies must tell the tale." Noong March 29, 1912, isinulat ni Scott ang kanyang huling tula. Pinaniniwalaang siya ang huling namatay sa 3. Nang matagpuan silang makalipas ng 8 buwan, ang kanyang braso ay nakayakap sa kanyang matalik na kaibigan na si Dr. Wilson. Ang search party ay hindi na kinuha ang kanilang mga katawan. Binaba nila ang tolda sa ibabaw ng 3 mahigiting na lalaki. Tinakpan ito ng makapal na snow at nagtayo ng isang krus na gawa sa kahoy. Hanggang sa araw na ito, si Captain Scott, si Wilson at si Bowers ay naroon pa rin sa Antarctica. Tatakpan ng daan-daang talampakan ng yelo, daan-daang pinapadbad ng glacier patungo sa karagatan, ang kanilang tolda na naging kanilang walang hanggang kabaong. Isang paalala, sa pinakadulo ng mundo, kalikasan ang laging may huling salita.